Kasong isinampa ni Mr. Jose Manalo at ng TBJ kay Mr. Anjo Iliana. Abay, sinagot nito sa pamamagitan ng kanyang platform. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin ito dahil muli na naman po na nagsalita itong si Mr. Anjo Iliana at sinagot ang ilan sa mga kaso na i-final ng TBJ at ni Jose Manalo. Let's watch this. Madilim pa kanina. Ayan, binuksan ko yung ilaw para medyo maliwanag tayo. Ayan. Kung totoo ang sinasabi ng aking kumare, si Christopher Min, tutuloy na daw yung kaso laban sa akin na cyber libel, para sa akin magandang ano yan, magandang kung ano man mangyayari dyan sa kasong yan, maganda yan kasi maraming mapag-aaralan, maraming matututunan, lalo na yung mga nag-aaral ng batas, kasi we will now see kung ano ba ang borderline ng freedom of speech at ng cyber libel. Yan. Kasi meron tayong karapatan na magsalita, magpahayag, lalo na yung mga hinanakit, ganyan. Pero meron din tayong cyber libel law na kahit totoo yung sinasabi mo, pwedeng sakit o sirang puri ng kapwa. Kaya subaybayan nyo yung aming magiging case or cases kasi ng panakot sa akin, marami daw kaso. Wala tayong magagawa kundi harapin ito kasi kailangan natin sumipot at ihayag yung atin mga depensa. Bakit ako? Meron naman abogado. Ganun pa man maganda pong magandang pag-aralan yung kasong yan pag yan ay natapos na. Kung may kasalanan ako o hindi o wala, pero yung doon, yung anong kalalabasan nun, kasi para malaman din ng tao, para mapakinabangan ng tao kung nasaan yung boundary line ng freedom of speech at ng cyber libel. Yan. Maraming salamat at happy Sunday again sa inyong lahat. Thank you. Yes, good morning again. At pasensya na sa inyo kanina. Yung aking unang video ay madilim pala kasi madilim pa kanina. Binuksan ko yung ilaw para medyo maliwanag tayo. Yan. Kung totoo ang sinasabi ng aking kumare, si Christopher Min, tutuloy na daw yung kaso laban sa akin na cyber libel. Base sa video na inilabas ni Mr. Anjo Iliana sa kanyang TikTok account o dito po sa kanyang Black app, ay sinabi niya na base po sa kanyang mga narinig dito po kay Manay Christopher Min kung saan nagbalita ito na patong-patong na kaso ang hinaharap ngayon ni Anjo Iliana. Isa na rito ang cyber libel case, slander, at may another issue pa or another case na i-final laban sa kanya. Sinabi rin ni Manay Christopher Min na bukod sa kasong i-final ng TBJ at ng Itbulaga Management laban kay Mr. Anjo Iliana, ay bukod pa ang kaso na i-final ni Mr. Jose Manalo against Anjo Iliana. So sa last video na kanyang ipinost kanina lamang ay sinabi niya na ang depensa niya dito po sa mga kaso na ito is meron daw tayo tinatawag na freedom of speech. So lahat daw ng sinabi niya ay part ng freedom of speech, no?
Sa makabagong panahon kasi ng social media at digital communication, lalong naging aktibo ang mga Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang saloobin, opinyon at damdamin. Sa isang pindot lang, maaari nang maglabas ng hinaing, papuri, puna o galit sa Facebook, X or Twitter na dating Twitter, TikTok at iba pang online platform. Dahil dito, madalas nating marinig ang dalawang terminong freedom of speech at cyber libel. Mga salitang madalas pagtalunan lalo na kapag may nagiging kontrobersya online sa mga online posts. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng freedom of speech at ng cyber libel? Sabi dyan, ang freedom of speech or kalayaan ng pamamahayag ay isang constitutional na karapatan na nakasaad sa 1987 Philippine Constitution Article 3, Bill of Rights Section 4 na nagsasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or the press. Ibig sabihin, may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, magbigay ng puna sa pamahalaan or sa mga showbiz issues, magbahagi ng saloobin sa isyong panlipunan, maglahad ng karanasan at pananaw. So layunin ng freedom of speech na mapanatili ang demokrasya, mapalaganap ang katotohanan at maprotektahan ang karapatan ng mamamayan. So, yun po yung isa sa mga sinasabing halimbawa ng freedom of speech, 'di ba? Kumbaga parang you are giving your opinion with regards to the certain issues, no, like sa mga governments or artista or public figure yan. Basta hindi mapanira. Ginagawa din ito through editorial or opinion article. So sa freedom of speech ay hindi absolute o walang hangganan. May mga limitasyon ito upang maprotektahan ang karapatan at dagal ng ibang tao. So sa cyber libel naman, ang cyber libel ay isang criminal case na nakapaloob sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay tumutukoy sa paninirang puri gamit ang internet or digital platform. So, ano nga ba ang libel? Ang libel ay pagpapakalat ng maling pahayag na nakakasira sa dangal, reputasyon o pagkatao ng isang tao. Ginagawa sa paraang nakasulat, nakaprint o online. No? So, kapag ito'y ginawa sa Facebook, Twitter, blogs, online news site, group chats, kung may third person, ito ay nagiging cyber libel. So, upang masabing cyber libel, kailangan nandoon ang mga akusasyon o pahayag na nakita natin sa mga pahayag ni Mr. Anjo Iliana, ang pahayag na nakasisira sa reputasyon, mga intensyon na manira, may third person na nakabasa o nakarinig, ginagamit ang internet or digital platform. So, ang pangunahing kaibahan ng freedom of speech at cyber libel, sa freedom of speech, meron karapatan ng mamamayan, protektado ng konstitusyon, opinyon o kritisismo, walang intensyon marira at nakabatay sa katotohanan o pananaw. Ang cyber libel naman ay isang krimen, pinaparusahan ng batas, maling akusasyon, may intensyong manira at nakabatay sa kasinungalingan. So, sa sitwasyon ngayon nitong si Mr. Angeliana, yun yung ngayon yung pinaglalaban niya. According to him, is yung kanyang ginawa is just a freedom of speech. Kumbaga karapatan niya, ito yung kanyang karapatan na magbigay ng opinyon. Pero base po kasi sa mga statement na inilabas niya, ito po ay tahasang pagbibigay ng mapanirang statement. No, dito po kay Jose Manalo, katulad na tinawag niya si Jose na isang sindikato. Tinawag niya po or inakusahan niya si Mr. Tito Sen na meron daw ibang girls, no? Meron daw ibang kabet, parang ganon po yung kanyang mga sinabi. So dahil dito ay hindi po nananahimik ang Itbulaga dahil according po mismo kay Mr. Angeliana ay nakarating na po sa kanya yung mga final na case at tuloy na po ang pagpapakulong sa kanya ng Itbulaga management ng TBJ at ni Mr. Jose Manalo. But according to him ay haharapin niya ito para po talaga mabigyan niya rin ng linaw ang kanyang sarili. So, ano na nga ba ang kahihinatnan ni Mr. Angeliana? Yan po yung ating aabangan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!